up mga idol? Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Almost 1 week na hindi tayo nakapag-upload kasi nga na-busy tayo. I-review naman natin yung isang motor ni Honda. Bukod sa matipid ito sa konsumo ng gas consumption, mura lang nito pagdating sa maintenance. Bago tayo magpatuloy sa video natin, siguraduhin mo muna nakapag-like ka sa video. At syempre, nakasubscribe ka dito sa YouTube channel ko at nakapalo sa FB page ko. Simulan natin himayin ang motor na to. Ito si Honda CRF 150. Sa mga mahilig mag-trail dyan, itong motor na to ang highly recommended natin. Hindi lang ito maporma, matipid pa ito pagdating sa gas consumption. So advantage nito sa ibang mga motor like trail bike mga idol na 150 compared sa kay CRF 150. Itong si CRF 150, matipid ito pagdating sa fuel consumption. Kasi nga ito ay fuel injected na. Hindi katulad sa iba, compared sa ibang 150cc na trail bike is naka-carb pa lang. Isa pa ang advantage nito pagdating sa maintenance is mas mura ang mga pesa ng motor na to compared sa ibang 150cc na trail bike. Sa mga height ng 5'2", pwede ito imamaniho ng mga tao na nasa 5'2" lamang yung height mga. So itong si Honda CRF 150 ay may kabuang displacement na umaabot lamang ng 149cc or cubic centimeter. So ito ay 4-stroke, 2-valve, SOHC or single overhead cam. Record pa ito at fuel injected na ang motor na to. So equip ito ng 5-speed manual gear at may fuel tank capacity na umabot ng 7.2 liters. So ang gas consumption nito ay umaabot ng 45 km per liter. So napakatipid na sa isang 150cc displacement na motor na pang trail bike mga ludikoy. Kasi nga ang motor na to is more on torque or nakadesinyo talaga pang trail para ito sa mga drag race or sa mga mahilig gumimix sa mga off-road na mga kalsada mga. So kaya nito mag-produce ng power output na umabot ng 9.13 kW sa kada 8,000 RPM at meron itong max torque na umabot ng 11.94 Nm sa kada 6,500 RPM. So ito yung more on torque ni Honda CRF 150 mga ludikoy kasi nakadesinyo ito pang trail bike. So pagdating sa mga ilaw nito, naka-bulb type siya mula sa headlight, signal light at syempre kasama na dyan yung tail light niya. So ang suspension nito ay ginamitan ng inverted telescopic fork sa harap na gold, tapos naka monoshock swing arm naman dito sa likod. So napakaganda ng bouncing nito kasi nga ito ay naka monoshock na siya. So pagdating sa off-road mga ludikoy, mga bato-bato, napakaganda ng balancing ng motor na to. Pagdating naman sa size ng gulong ng motor na to, sa harapan ay meron siyang 2.75 by 21. Tapos sa likod naman is 4.10 by 18 at kapwa ito tubeless. At very spiky na ang gulong nito mga idol kasi nga ito ay naka-design sa pang off-road. So, kahit idadaan mo sa mga putik, okay lang siya mga idol kasi nga very spiky. Pagdating sa braking system nito is naka-disc brake siya sa harapan pati na sa likod. Tapos sa mga handlebar switch nito is meron siyang switches dito sa kaliwa na high and low beam switch. Tapos meron siyang horn switch. Tapos meron siyang turn signal light switch. Tapos sa kanan naman nito andyan yung kill switch at activated. Tapos andyan din yung electric start switch niya mga idol. So bukod sa electric start switch, meron din siyang kickstart. Kung sakaling ma-drain yung battery mo kapag nag-long ride ka, meron kang reserba na kickstart. So yung maganda na hindi winala ito ni Honda mga. So pagdating naman sa seat cushion ng motor na to, itong si CRF 150 mga idol, kapag ilo-long ride nyo, so bad to say is na madaling sasakit yung puwet mo kasi nga ito ay manipis lamang. So hindi siya naka-design talaga pang long ride kasi nga sobrang nipis niya. Equipped na din ng guard ang muffler nito na di basta-basta mapaso yung mga angkas mo kung sakali may mag-aangkas sa'yo. At equipped din ng plastic guard ang kadena nito para hindi basta-basta maputikan. So itong si CRF Honda 150 ay may updated price ngayong 2023 na umaabot ng 147,900. So in cash yan mga ludikoy. So meron siyang down payment na 9,388 at meron siyang monthly installment na umaabot ng 7,301 good for 3 years or 36 months. So syempre kapag updated ka magbayad, meron siyang rebates na umabot ng 200 pesos mga ludikoy. So kapag hindi ka naman updated magbayad, syempre hindi mo makukuha yung rebates ng motor na to. So anong masasabi niyo mga idol sa motor na to? Paki-comment na lang niyo dito sa comment section para mabasa namin. At syempre, doon sa mga users ng motor na to, paki-comment na rin ang feedback niyo sa comment section para malaman namin or mabasa namin kung ano yung good feedback at saka bad feedback ng motor na to. So para sa akin mga idol, astig din ang motor na to at sulit na rin siyang kunin ngayong 2023 kung mahilig ka sa mga trail bike mga. Bukod kasi sa maporma ang motor na to, matipid din sa gas consumption. At mura din ang aftermarket na piyesa ng motor na to. Ito, ang pinakamaganda dyan mga idol, ang pinakamalupit dyan is abot ito ng 5'2", 5'1" na height ng mga tao mga ludikoy. So hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Huwag kalimutang mag-like at syempre i-share ang video natin kapo. At huwag kalimutang mag-subscribe mga idol at i-follow ako sa FB page ko mga. So this is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.